Kahapon po ipinagdiwang natin ang kabiyastahan ni San Mateo. Nasabi po natin ay isa sa mga apostol na Panginoon na hindi masyadong tanyag, sapagkat siya po ay isang maniningil ng buwis. Ang tingin sa kanya ay makasalanan at traidor, sabagat siya ay nakipagkutsaba sa mga Romano na maningil ng buwis, bagamat sila ay nasa sariling bayan. Kaya napakaliit ang tingin ng mga tao kay Mateo. Pero tinawag siya ng Panginoon na bago ang kanyang buhay, hindi na siya nangongolekta ng pera, kundi ang kinokolekta na niya ay ang mga kaluluwa na dadalhin niya sa paanan ni Jesus. Ano pa dati pong narinig ang iba't ibang kasaysayan ng mga apostol? And today, we are being introduced to a different group of disciples. Because not all disciples are men. They are also women disciples. Kasama po doon si Maria Magdalena. Kasama po roon si Juana, si Susana, at iba't iba pa. At ano po ang naging papel ng mga ano po ang common element ng mga women disciples? Na ang tawag ko po ay mga disipula. Itong mga apostola. Ano ang kanilang common denominator or common experience? They have been recipients of the healing of the Lord from various maladies and infirmities. And they came back to offer their sincere thanksgiving. Because of the generosity and the goodness of God, they would like to return the favor by serving Jesus and His disciples. Kaya naman, masabi natin, ano ba ang nagawa ng mga women disciples? They seem to have done nothing. Kung atin pong bibigyan ng pansin ay nabago ba ng mga babaeng ito ang pasya ni Pilato na ipapako si Jesus sa krus? Napigilan ba ng mga babaeng ito ang paghihirap na naranasan ng Panginoon? Napakiusapan ba nila ang mga sundalo na wag naman saktan ng Panginoon? Kung yun po ang pagbabatayan, wala nga pong nagawa ang mga disipula at ang mga women disciples. Pero looking beyond, isa po sa makikita po natin ay they supported the expenses of Jesus and the disciples. Out of their means, itinustos nila ang kanilang mga ari-arian. Ibinigay sabagat ang mga disipulo, si Jesus bilang tao, kailangan kumain, kailangan ng matutuluyan, kailangan ng mga suporta. At ito pong mga women disciples, they supported the Lord financially. And also, sabihin po natin, they were there in the most painful moments in the life of the Lord. They accompanied the Lord during the horrendous, horrific events in the life of the Lord. And they followed the Lord until the crucifixion. And their perseverance was rewarded by being the apostle of the apostles, just like Mary Magdalene. Sila ang naging saksi na si Kristo nga ay muling nabuhay. Ano po ba ang aral na pwede nating makuha dito? Una po, some of us are also recipients of the healing of the Lord. Pero hindi po doon natatapos sa pagpapagaling. You need to come back. You need to return and offer your thanksgiving to the Lord. Ayan, katulad ni Sister Jopet. Yan ay kaya naglilingkod dito sa kamay ni Jesus. Dahilan, hindi lamang yan fan ko, kundi fan ni Lord yan. At siya ay recipient ng pagpapagaling ng Panginoon. At dahil dito,
siya ay nag-volunteer dito sa kamay ni Jesus. There is no way for me to count the people who have been touched, who have been healed in this church. Wala po akong kapasidad para malaman kung ilan ang mga gumaling. Hindi po natin kayang bilangin yung mga umattend ng misa physically, yung mga umattend ng misa virtually through the internet. Ang dami rin pong mga sharing na naganap na sila'y hinipo at pinagaling ng Panginoon. Pero kukunti pa rin po ang bumabalik at nagpapasalamat. I think the best stands for the healing that we have received is a sincere thanksgiving. Pagpapasalamat na sila'y hinipo, pinagaling ng Panginoon. Because the fruit of healing is evangelization. You become the good news. You become the Bible. You proclaim the message of salvation not only by your mouth, but by the witness of your love, by the witness of your lives. Kaya naman, ito pong mga women disciples are our inspiration, so that like them, we approach the Lord in humble, sincere thanksgiving of what the Lord has done to us. Ito pong mga women disciples, they were rewarded because of their patience and perseverance. They became the witnesses of the resurrection of the Lord. Tayo po na pinagaling ng Panginoon. Tayo po na nakaranas ng paghipo ng Panginoon. We are called to be like women disciples. We have to shout it out. We have to proclaim. We have to praise the Lord, not just by words, not just by our action, but by the witness of our lives. Tayo rin po ay tinawag ng Panginoon. Tayo rin po ay tumanggap ng maraming pagpapagaling. At hindi rin po ba karapat-dapat na katulad ng mga women disciples, disipula, sundan natin ang Panginoon sa Kalbaryo upang tayo rin ay gantimpalaan niya ng regalo ng mga regalo ang buhay na walang hanggan. Amen.